At ayan, so heto naman yung hen natin. So hindi na nakatiis, nagparis na. Ayan, so heto, may tayo bisita. Ayan, humingi ng ating mga sticker. At ayan, so magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, so hapon na. Ayan, so magpaparonda muna tayo ng ating mga young bird. At mamaya titignan natin yung isang breeder natin dito. Tignan natin kung ano ba yung naging problema niya. Ayan, kung bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang itlog. Yung mga kasama niya ay ano na, matagal na may itlog at kumpleto na yung kanilang mga itlog. Ayan, bago natin siya tignan pakakawalan ko muna yung ating mga young bird. Yung isang young bird nga pala natin na hindi nakauwi kahapon ayun, hanggang ngayon wala pa. Ayan. So, siguro sumama na yun sa mga kasama nila kahapon. Ayan. Ayan, so heto na yung ating mga young bird. Ayan na. Ayun, so, 4 lang sila ngayon. Ayan. Ayan, so habang lumilipad yung ating mga young bird tignan muna natin yung dalawa dito. Ayan. Yung dito yung natitira. Ayan. Isang young bird natin siguro next week pakakawalan na natin to. At ito titingnan muna natin ngayon kung pwede na ba siyang pakawalan. Ayan, so heto yung isang ibon natin, yung binunutan natin nung nakaraan. Ayan haba na nung kanyang buntot. At yung kanyang mga pakpak, ayan. Mahaba na. So itong 4 kailangan mabuno din to. Kasi tingnan nyo naman Ayan pangit yung dulo. Pero yung mga binuno natin nung nakaraan, ayan, mahaba na. So itong ibon na to pwede na rin natin itong pakawalan. Ayan mahaba na yung pakpak. Kasi yung dito yung 4. Pero mahulog din naman yan. Hindi natin bunutin. Ayan Ayan yung ating isang ibon na ilalaban sana. Kasi hindi na natin naihabol. Ayan dahil derby na nung club na sinasalihan natin. Ayan siya. So itong ibon na to na ilaro natin to ng south. Ayan, so balak ko nga subukan sa norte kung papalo ba siya. Kaso hindi na natin siya naihabol. Ayan, kaya sa susunod na lang natin siya ilalaban. Isasabay natin sa ating mga young bird. Ayan. At ngayon naman tingnan na natin yung ibang mga breeder natin. At ayan. So heto na yung breeder natin, yung cock. Ayan, yung katawan niya buong buo. Ayan Ay. Ayan. Yung katawan niya buong buo at yung kanyang mga pakpak. Ayun Itong kak natin panigurado walang problema. Ayan dahil yung sa katawan tsaka yung kanyang kondisyon ay okay naman. Ayun So ngayon ititignan natin yung kanyang kapares or yung hen. Panigurado nasa kanya yung problema. At ayan, so heto naman yung hen natin. Ayun So yung katawan niya buo naman at maganda yung kanyang kondisyon. At yung kanyang puwitan malaki na. Ayan So hinahawakan ko. So ito hinahawakan ko yung kanyang puwitan. Ayun Kasi hindi ko siya tinutusok kasi baka ayun mabasagan. So meron na siyang itlog sa kanyang katawan kaso ayun hindi pa siya lumalabas. So mukhang nahihirapan tong ibon na to dahil ayun first time pa lang mangingitlog ngayon. Ayan, so ngayon pa lang natin to masusubukan. Ayun yun yung hen natin. So ito nga yung kapares nung pangalawang pinakita natin, yung checkered. Ayan. Yung katawan niya yung condition naman at yung yung kanyang mga pakpak. So isa lang yung nakikita natin problema. Kaya hindi pa siya nangingitlog siguro dahil ayun, first time pa lang niyang mangingitlog ngayon kaya medyo hirap pa siya. Ayan So ibabalik ko na siya sa kanyang cage para hindi na siya may stress. Ayan. Ayan, so heto nga yung ating mga breeder na wala pang itlog. Ayan, so hirap na hirap talaga yung hen natin mangitlog. Ayan. Ayan, so lagi nga siya nakaupo dyan sa kanyang pugad kaso hanggang ngayon wala pang itlog. At yung dalawang hen naman natin dito sa baba, ayan. So hindi na nakatiis, nagparis na. Ayan, so lumipat yung isang grizzle natin dito dahil walang tali sa taas. Ayan umakyat siya dito para lang lumipat. Ayan, so tatanggalin natin at yung dalawang cock natin doon sa stockbird natin ay ayun kukunin na natin, ilalagay na natin dito para maisabay natin sa kondisyon ng dalawang hen na to. Ayan, so yung hinihintay nating dalawang cock na dumating na ipapares natin dito ay hindi na dumating, kaya hinayaan na lang natin.
So kukuha na lang ulit tayo dun sa mga stock natin dun na para ipares dito. Ayan, at para maikondisyon na natin. So bago natin kuhanin yung dalawang kak natin dun sa stock bird, eh, paghiwalayin ko muna to. Baka magkaitlog pa. Ayan. Ayan na, so napaghiwalay na natin. So yung bluebird na lang yung nilagay natin dito at yung grisel, ayan. So pinagpalit natin sila ng pwesto. So panigurado kasi ito, kabisado na niya yung paglipat dito sa taas. Ayan. Kaya yan na lang iniwan natin dyan. At yung ano nga, nilagay natin dito. Yan. Ngayon naman ikukunin na natin yung dalawang kak dito sa kabila. Stock bird natin. Yung ibon nga pala natin, ayan. Ayan. Bumaba na sila. Hayaan lang muna natin sila dyan. Ayan, so heto nga yung kukunin natin ngayon. So ang kukunin natin eh yung dalawang bluebird. Ayan. So yung kukunin natin ngayon ito, yung dalawang bluebird na to. At yung ano nga, ipahinga muna dahil bagong ano lang yan, hiwalay. Ayan, so heto yung dalawang kak natin. Tara, lagay na natin din. Ayan. So heto na yung dalawang kak natin, lalagay na natin dito. Ayan ay. So ito nga yung magiging kapares ng dalawang hen natin dito na kinokondisyon natin. Yan na, so heto na sila. Yan yung dalawang kak natin. Yan. So itong bluebird natin na malagay, ipapares natin dito sa isang hen natin na bluebird. Tapos itong puti naman natin ito, ipapares natin dito sa kak natin na maliit. So yan na yung dalawang pares na kinokondisyon natin yan. Maibon natin. Yung dalawa dito sa taas. Yan, magkasama pa sila sa isang pugad. Yan. At yung dito naman pala yung ginawa natin or nilagay nating trap para dun sa mga daga. Ayan, so tinanggal ko na kanina umaga. Ayun. Nandun sa taas yung nakatagip. Ayan, so hindi man ginalaw nung mga daga kagabi. So pero mamaya ay maglalagay ulit tayo. Susubukan natin ng iba. So ibang ano naman ilalagay natin mamaya. Ibang pagkain naman ilalagay natin. Ayun, so yung isda nga ay hindi nila ginalaw. So mamayang gabi ano naman yung lalagay natin, kanin. Ayan, para maubos na yung mga daga dito. Yung butas nila, oh, hindi na natakpan. At mamayang gabi nga pala, ayan. Panigurado mamayang gabi maiilawan na natin tong kanilang mga itlog. Yan yung itlog ng ating mga breeder. Ito, itong tatlong pares. Ito panigurado malapit na mapisa to kung sakali mang fertile to. Dahil matagal-tagal na to. So guys, ayan. So alas 5 mahigit na. Ayan. Papapasukin na natin yung ating mga young bird at magpapakain na rin tayo. Ayan, para mamaya, ayun. Para mamaya, ayan, ma-set up din natin yung ilalagay natin trap sa mga daga. Ayan, so uulitin natin yung ginawa natin kagabi or papalitan natin ng kanin yung ilalagay natin pain. Ayan, tapos lalagyan natin nung lason na binili natin. So ngayon ay magpapakain na tayo ng ating mga ayan, ibon. Para magawa na rin natin yung iba pa natin ginagawa. So tapos na tayo magpakain ng ating mga ibon at yung ating mga breeder eh. So tapos na rin kumain. Yung dalawang hen natin, ayan oh, nagsama na naman sila. Ayan. Ayun, ayun. So meron din tayong bisita, ayun sila. Ayan, so heto meron tayong bisita. Ayan, humihingi ng ating mga sticker. Ayan. At wala pa mabaler yung sticker ko. Kumapa na. Ayan, so umuwi nga tayo dahil kumuha tayo ng mga sticker. So ibibigay natin doon sa ating mga bisita. Ayan, so heto. Ito yung ating mga bisita. Oh. Marinig kayo sabi. Oh, mamili kayo ng number yun. Yung ko pag dikit may mas kinukuha ko. Bap, neto pa ba? Yan. Ayan. Sige, di na nyo lang nga ba yun. Bap, ito yun na bap. Tingnan yung shout out.
Tata? Marinela kaya. Hindi po. Ayan, so nahiya pa yung ating mga bisita. Ayan. Ayan, so tapos na nga tayong magpakain ng ating mga ibon. Ayan, so idadagdag ko nga rin pala. Baka meron po kayong binebenta or meron kayong alam na nagbebenta ng ganitong ibon. Ayan, so pag-PM nyo lang po ako dahil may tropa tayong naghahanap. Ayan, so kahit hindi ganito yung itsura, basta yung mga ibon na pang display. Ayan, yung parang pampaganda sa bahay. Ayan, so aalagaan daw niya. So mag-PM lang po kayo para mapagkilala ko po kung sino yung tropa or kaibigan natin na gustong bumili ng gantong ibon. Ayan. So maggagabi na. At heto na yung hinanda nating pang trap sa mga daga. Ayan, so ngayon ilalagyan ko lang ng ano to, yung lason para mailagay na natin dun sa loob ng ating breeder cage. At so heto tapos na. So nalagyan na natin ang sikretong sangkap. Ngayon ilalagay na lang natin dito sa ating breeder cage. Yan na. So nandito na tayo. Medyo madilim dahil wala tayong ilaw. One eternity later. At ayan, so nailagay na natin yung ginawa nating trap para sa mga daga. Ayan. At ayan, so kung makita nyo magagabi na. At ayan, pinagpawisan tayo. Ayan, so dito ko na rin tatapusin yung video natin ngayong araw. Ayan, so maraming salamat po.